Ilang beses na po naming naitampok ang mga bayaning guro na kailangan pang magpaanod sa rumaragasang mga ilog para lang maabot ang kanilang mga eskwelahan at maturuan ang mga bata sa mga liblib na lugar na nangyayari rin pala sa probinsya ng Sarangani. Marami sa mga tagalungsod, traffic ang kalaban tuwing uwian. Pero sa isang liblib na probinsya, ang grupo ng mga teacher na ito, iba ang kailangang suungin para makauwi. Isang nagngangalit na ilog. Pauyon lang, ma'am. Okay, good. Napakadelikado, mapangani. Natatakot po din kami. Pero mas matindi ang takot namin kung maiwan ang mga bata na walang matutunan. Ika nga ni Spider-Man, with a great power comes with great responsibility. Kahit. Wala na nga talagang mas dadakila pa sa mga gurong katulad nila. Ang eskwelahan kung saan nagtuturo ang mga guro sa video matatagpuan sa malayong bundok sa Malapatan, Sarangani Province sa Mindanao, ang Akbual IP School. Ito yung mga eskwelahan natin na tatagpuan sa far-flung areas na sa bundok, then kailangan mo tumawid ilang ilog para lang makarating sa kanila. Bago marating ito ng aming team, kinailangan muna nilang sumakay ng habal-habal sa loob ng 3 oras. Ngunit ang bahaging ito ng bundok, hindi na raw kayang pasukin ng mga motorsiklo. Madulas yung sapatos, kaya tinanggal na ako. Mas maganda magpaan. Mahaba-haba. Kaya pa naman. Matapos ang 3 oras na trek, gabi na nung narating nila ang barangay Upper Suyan. Kinabukasan, bumungad sa kanila ang payak at tahimik na buhay sa bundok. The Patrick is good in order to sanctify this as our God and to give us good heart and long life. We do back all the glory in the mighty name of Jesus. Amen. Dito nakilala ng aming team ang grupo ng mga guro na nagpaanod sa ilog. Sa eskwelahan, isa-isa nang nagsidatingan ng mga estudyante. Morning! Karamihan sa kanila, mga miyembro ng tribong Blaan. Okay, kanang nasa likod, arms forward. Kwento ni Teacher Prince, dahil sa layo ng eskwelahan mula sa bayan, kapag may pasok, dito na raw sila sa bundok natutulog. Ang nag-viral nilang video, kuha nung pauwi na sila hapon nitong June 19. Because of the heavy rain po, so nagdeklara po ang local government ng suspension of classes, kaya naisipan po namin umuwi pagkatapos po namin magklase. Nag-start na kami maglakad. From school hanggang doon sa Banlas, doon sa may ilog is 2 hours. Pagdating namin sa may ilog, busog na gid kaayo ang baha. Wala kaming choice kundi magtawid na lang talaga sa baha. Kaysa naman mas maabutan pa kami ng mas malaking baha. Para ligtas silang makatawid sa ilog, tinulungan daw sila ng mga residenteng nakatira sa bundok. Sinimulan ng community na sila yung unang tumawid sa malakas na baha. Tapos kami na naman po yung tinulungan nila na tumawid isa-isa.
risky talaga po yung ginawa namin. Alam po namin yun. Ganap si Ma'am. Ginagawa namin yun linggo-linggo. Walang panahon na hindi talaga namin tinawid kahit may baha. Napakadelikado, mapanganib. Natatakot po din kami. Pero mas matindi ang takot namin kung mapag-iwanan ng edukasyon ang mga kabataan namin or maiiwan ang mga bata na walang matutunan. Ika nga ni Spider-Man, with a great power comes with great responsibility. Saludi classroom. Pero kung meron man daw marahil pinakamaraming beses na tumawid sa ilog, 1 plus 4? 5 plus 3? yan ay si Teacher Ronald, ang pinakaunang guro na nadistino rito mula pa nung taong 2015. Tinawagan ako ng former supervisor na gusto ko bang magturo sa isang paaralan na medyo malayo. Sinabi ko nga na oo. Pinuntahan namin ang lugar na ito. Di ko alam na ganito pala kalayo. Gayunman, mas hindi raw inasahan ni Teacher Ronald ang problemang dadatnan niya sa bundok. Ang mga tao ay takot sa akin kasi dayo at ako'y isang Bisaya na hindi nila maiintindihan. Hindi ko alam kung sino yung mga estudyante ko, tinahanap ko yung mga pangalan, hindi pa po naibigay sa akin. Si Teacher Ronald, pinakiusapang magturo sa mahigit 50 mga estudyante. Maliit yung bahay, nahihirapan ako so naghanap kami ng ibang makaklasihan. Doon kami sa isang church po. Malaking problema para sa akin kasi ang pinag-aralan ko po ay kung paano magturo sa loob ng classroom. Hindi po bumuo ng isang eskwelahan. Yung panahon na yon, pinaninindigan ko po yung nasabi kong oo. At dahil hindi madaling mag-akyat manaog sa bundok, dito na siya nanirahan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi lang pala mga katutubo ang kanya ritong makakahalubilo. Hindi ko po alam na ang lugar pa lang ito ay napakaraming NPA. Naglalaro sila ng basketball, inilagay lang nila yung mga armas nila. Sabi, sir, laro tayo. Ako wala akong masabi dahil natakot ako first time ko makakita ng mga NPA. Walang kamalay-malay si Teacher Ronald na ang mga rebelde na pagkamalan na pala siyang sundalo. Siguro, hindi ako taga rito. Hindi nila makita yung profile ko kasi from Zamboanga ako. May pagkakataon pa raw na dinala siya ng mga ito sa kanilang kuta sa bundok. Tinapik niya yung balikat ko. Nakita ko na mabuting tao ka, 80%. Pero itong tandaan mo, may 20% pa. Pagbutihan yung pagsiyasat sa akin. Kasi baka makapatay kayo ng inosente. Oo na, karon na, sir. Ikaw na bahala. Sir. Okay ka na ang mga nadungog na to, nga paka-paka karon. Minsan na rin daw siyang naipit sa engkwentro. Suga, oy! Pumunta yung mga bata sa akin. Sabi nila, Sir, may klase tayo. Sabi ko, wala tayong klase. Uuwi ako. Mag-ampo lang tayo kay ano. Sa kabila nito, mas nangibabaw raw kay Teacher Ronald ang malasakit sa kanyang mga estudyante. I pray to the Lord na, Lord, help me. Papalik ako. Kaya bumalik po ako, ma'am. Ang ipinagpapasalamat na lang daw niya sa mga sumunod na taon. May mga nakasama na siya sa pagtuturo. Sa ngayon, 9 na sila lahat ng mga guro na dito nakadistino. Kumuha ng math notebook. Dumami na rin daw ang mga estudyante na gustong matuto. Katunayan, sa school year na ito, 180 na estudyante ang nag-enroll. Malayo na po itong paaralan na to, ngunit mayroon pa pong mas malayo pa po dito na nag-aaral sa amin. Isa sa kanila, ang 11 anyos na si Angeline. Gusto ko makatuon sa akong pag-eskwela para makabalong sulat magbasa. Araw-araw, 2 oras ang nilalakad ni Angeline makapasok lang sa eskwela. Lisod ang dalan, ma'am, o daghanang mga sapa. Mag-ulan, ma'am, magdala kong cellophane para dili mabasa akong mga papel, ma'am. Dahil madalas daw bumaha at mag-landslide sa bundok tuwing tag-ulan,
Ang tiyahin ni Angeline na si Judith nagpatayo ng maliit na kubo malapit sa eskwelahan na pwedeng silungan at tuluyan ng iba pang mga estudyante. Tungkol sa kalayo, diri gyud mi nga maningkamot mi nga magtukod mig balay diri para sa amo ang mga estudyante. Lahat ng sakripisyo handa raw tiisin ni Angeline para sa kanyang pangarap na maging isa ring guro. Ganahan ko maging teacher parehas sa ilas. Ganahan ko po magtudlo bisan layo para makatudlo ko sa mga estudyante parehas na ako. Nagpasalamat ko sa akong mga teacher bisan layo ang among eskwelahan pero kaya nila para makatuon mi maayo, ma'am. Samantala, matapos ang isang linggong pananatili sa eskwelahan nitong Biyernes, sina Teacher Ronald bababa muli sa bundok para naman gampanan ang kanilang mga tungkulin sa kani-kanilang mga pamilya. We would like to thank you for this blessed day that you have given us. Bit-bit ang kanilang mga bag na may lamang tubig at maruming damit. Sinimulan na nila ang 2 oras na trek. Kapoy na ko, sir, Matt. Maswerte sila dahil sa araw na yon, maaliwalas na ang panahon. Masyadong mainit. Maganda na rin yon kaysa umuulan. Ang dating nagngangalit na ilog, hanggang binti na lang ang tubig. Kaya, payapa nila itong natawid. As a teacher, gawin namin lahat para at least may hatid namin ang quality of education sa mga kabataan. Isa sa hiling ko na sana mabigyan ng magandang daan. Isa sa plano po ng munisipyo, construct ng temporary bridge na gawa sa light materials lang muna, kalit sa mga kahoy, para po safe po yung mga teacher natin na makadaon doon sa river. Ngayong taon gagawin namin. Ang hindi alam ng mga guro pagdating sa bayan, meron sa kanilang naghihintay na sorpresa. Ang DepEd Division ng Sarangani Province at ang lokal na pamahalaan ng Malapatan may regalo sa kanilang office supplies, bigas at safety hats. Nais ho naming ibahagi additional na mga supplies and equipment na alam kong magagamit ninyo sa inyong paaralan. So, andyan yung generator, yung pinakaasam-asam ninyo para po magamit na natin yung television na binigay ng DepEd sa inyo. May regalo rin silang school supplies para sa mga estudyante. On behalf of the local government unit of Malapatan, we will also be giving to you the school supplies for your students. Ang inaasahan po natin, dapat hindi lang po ito para magkaroon tayo ng pagkaawa sa ating mga guro at sa sektor ng edukasyon, kundi yung action talaga na dapat nakita na natin, sineselebrate na ba natin yung bukasyon, sa yung sakripisyo ng mga teachers. Dapat po ang end goal natin ay resolbahin ito at bigyan ng sapat na suporta ang mga teachers upang makapag-aral ng mas maayos ang ating kabataang Pilipino. It is an isolated school. Kailangan talaga na may mga pampabuhay para sa mga guro na na-assign po sa mga power-plug areas. Even in the national, providing them the special hardship allowance sa mga kauri ng mga gurong ito. Napatuloy po kami sa aming mga serbisyo para sa mga kabataan. Kahit napagod ako, makita ko yung mga estudyante ko, okay sa akin eh. Masaya na ako. Masaya na ako na yung mga marunong sila magsulat, magbasa. This is our passion na makapagturo sa aming mga kabataan dito at kaya tiniis namin ang kahirapan at pagod na pupunta po dito kasi alam namin meron kaming mga kabataan na naghihintay sa amin. Ang pagiging teacher po, hindi lang po ito profession. Ito'y parang tuling po. Yun po. Sa kakarampot na sahod. Pauyon lang, ma'am! Okay, good. Buwis buhay ang ibinibigay nilang serbisyo. Hindi sana matapos sa pasasalamat at papuri ang lahat dahil ang kailangan ng ating mga guro, ligtas na daan, sapat na sweldo, at makataong kondisyon sa trabaho. Kung pundasyon sila ng kinabukasan, hindi ba't nararapat din lang
na patatagin ang iniikutan at inaagusan nilang mundo. Okay, good. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.